Morning guys. Ayan. Nagsilaw ako sa sikat ng araw. Kulimlim sa loob ng bahay dahil patay ang ilaw. Ano ko ngayon, day off. Dapat grocery day. Pero dahil meron akong annual check-up, yung regular na check-up, hindi mo na ako mag-grocery next week na lang. Siguro mamimili lang ako ng ilan. Pang ano lang, pang for 1 week. Ayan. Yung mga kahapon na, ay no, isang araw na blinag namin. Pinatak sa di ba pabuka? Ngayon nakabuka na siya. Ang ganda ng bulaklak. Kaya lang saglit lang yan. Yan. Dito na pala ako sa loob ng clinic. Waiting na lang sa doctor. Tapos bibigyan ako for sure ng request ng mga blood test. At kung anik-anik. Pero for sure hindi siya ngayon gagawin kasi papa-appointment pa yun. Papa-schedule. Kasi pag walk-in ang hirap. Tagal ng pila. So yan, tapos na. Konting check-up. Tapos di ako nakapagpa-pap smear today kasi meron akong period today. Since yesterday, kaya wala. So, nag-request din ako ng mammogram. Kasi nga, suggest nila once na nag-reach ka ng 40, kailangan daw regular yung pamammogram. Mainam na rin sa lahat to. Tapos, nanghingiran ako ng request para kay Habi. Para sa sa Bloodworks. Sabay na siguro kami magpapaschedule. Para ma-check. Mainam na ma-check lagi. Yung nakagandahan dito, silang tatawag na, due ka na para sa annual check-up mo. So usually May ako nag-annual Kaso ngayon naurong dahil nga nung surgery ko lahat naman ng Bloodworks ginawa. Okay naman. So kinuhanan pa rin nila ako ngayon na July na. Baka magdaan ako ng grocery. Grocery muna ako kahit konti. So yan, dito ako sa ibang superstore na punta. Kasi dito yung malapit sa clinic. Kailangan ko rin umuwi ng maaga. Saglit lang ako. Kasi may order akong turon. Nabalot ko naman na peprito na lang. Kasi yung bigas nila. Ayun, saya na yun. $29.99. Kaso wala akong kasama magbubuhat. Ayan. Kumuha ako ng cantaloupe at saka watermelon. Sana matamis. Seedless. Lalo ngayon sobrang init. Masarap yung watermelon. Daming tao. Friday. Cherry. Paubos na yung cherry ko. Kuha ko ng mais. Dami ko kinuha. Hindi ko lang kabisado tong area na to kaya ang tagal. Hindi. Sa imbis na saglit lang ako. Sa usual kasi kabisado ko na kung saan ako pupunta. Chicken. Grabe naman yung shrimp na to, 35. Kailangan talaga check ka muna mabuti ng price Hindi pwedeng dampot lang ng dampot. Yan lang nabili ko. Isa lang yan. Yan lang ang meat. Ang mahal Ito mura-mura. Pero maliliit kasi yung chicken. Ayan. Let's go. Pauwi na rin si Habi. Ano lang sila, half day. Pauwi na. Okay na yan. Hindi ko mating bumili rito pagka sobrang mahal. Mas okay pa rin doon sa meat shop. Sa Wahing na binibilihan namin. Mas mura. Doon na lang ako.
bahay na ako. Andito na rin siya. Nakauwi na. Bilay kong pakwan eh. Wala ng cherry. May cherry? May cherry pero pangit. Bumili ka? Hindi. Sobrang liliit. Tas mga lamog-lamog. Nung nakaraan kasi nakachempo ko. Talagang bagong-bago. Fresh. Pero may nabili mga pakwan kahit pa paano. Tsaka cantaloupe. Pakwan. Bigat nga lang. Nakasale nga yung bigas eh. Hindi ako makakuha eh. Ang taas eh. Pile up na ganun eh. Balik ka na. Hindi na. May bigas pa naman dyan. Tutuin ko muna tong order na turon. Ito na pala yung turon. Piniprito ko pa yung iba pero last batch na. Yan. Ito pala guys yung napamili. Yan. Talong. Nakakahanap ako ng mas mura. $1.49 lang itong tatlo. Kaysa doon sa dalawang malaki na $8. Sobrang mahal nun. Tapos peppers. Next week na lang ako mamimili ng buong grocery. Tapos carrots. Mais. Fusili. Ito yung pakwan. Hindi nga lang ganun kalaki. Pero $8 to. Sibuyas. Cantaloupe. Ito. Beef cubes. Tapos butter. Coffee creamer. Gatas. Seasoning. Oyster. Tapos ito. Seaweed. Yogurt. Tapos garlic. Banana. Itlog. So, bumili ako ng shrimp. Yung isa, diba, 35. Parang doble lang nito. Ito, naka-sale siya. 6. Tapos, yung nakatalop na mussel. Para sa, seafood. Seafood boil. Tapos, to chicken. Mura yung chicken yun. $7.75. 2, 4, 6, 8, 9 ang laman. Pero hindi ganun kalalaki yung chicken. Saktuhan lang. Pero still mura pa rin yan. So yan. Yan na yan lahat guys. 128. Halos ano pa yan. Ilang putahe lang magagawa dyan. Gusto lang yung karne. Kaya mas gusto ko talaga namimili doon sa meat shop. Mang inasal. Kaso walang chicken oil. Bawal yan. Kain tayo guys. Ayan. Inasar. Ano to? Chicken, inasal at saka java rice. Tapos gumawa lang ako ng sinigang broth. Puro gulay lang, walang karne. May sabaw at saka gulay. Ayan, dalawa. Yan. Malaki na yung pisngi mo eh. Pumait na nga daw siya eh. Sino may gabi? Siya. Tawa siya eh. Wala eh. Puro nasa ako po sa opisina eh. Palakad-lakad ka ba doon? Hindi. Araw-araw. Araw-araw. Si Jermaine na yun. Nabawasan na. Nabawasan na ng timbang. Haba ng buhok mo. Mukha ka ng Mr. Suave dyan. Ganun. Seryoso ka? Ha? Nari ka ba ha? Kain tayo guys. Naantay namin umulan. Nilabas yung mga halaman. Pero mukhang lumiliwanag na eh. Ayun day off na naman. Day off ko ba? Siyempre, sa wakas. Kanina pumasok kami, saglit lang. Half day. Half day lang kasi pinaglinis lang kami ng mga filter. Pero next week magiging busy ka kasi Ako lang. nakabakasyon yung isang pintor. Ako lang ang nandun doon. May mahirap din minsan eh. Kagaya nung wala si James, ako yung nag-check ng mga pipe. Doble-doble yung trabaho eh. Pero alam niyo ba, napakahirap ng ngayon, maghanap ng trabaho. Daming nagpo-post sa Sa group namin sa Facebook. Oo. Sa Facebook na baka daw may makatulong makakuha ng trabaho. Kasi mga nag-apply, ang dami na rin napasahan, ang dami ng pati sa online, sinabmitan, wala raw tawag, kahit email. So yung iba parang nag-ano na next month wala na akong pambayad sa rent. Baka naman makatulong kahit na yung mga cash na, yung mga kahit linis-linis o anong trabaho. Mahirap talaga ngayon kasi sobrang dami ng dagsa ng population dito sa Calgary lalo mismo. Kasi di ba nga a couple of years ago na, parang 2 years ago na yun, yung nag-posting ang
Alberta's calling you, ganyan, sa mga ibang province. Pero hindi naman enough yung baga, dami ng trabaho. Tapos nilalaban nila yung mababa yung tax dito, ganyan, mababa kumpara sa kanila. Nga, may mababa nga talaga, kaya lang, yung fluctuation ng mga tao, syempre, dumadami yung demand ng bahay, dumadami yung demand ng mga pagkain o mga pamilya, trabaho. Kaso hindi naman nakakapag-provide o hindi na ibibigay ng lalo na dito sa mismong Calgary yung mga pangangailangan ng mga lumilipat. Kaya kung may mga bala kayong lumipat sa ibang province, mag-isip-isip muna kayo lalo na doon. Hindi naman namin kayo sinisiraan ng kaya lang yun talaga yung nangyayari dito ngayon. Mahirap. Yung kaibigan ka sa Pinas, di ba, nag-message din. Na baka naman daw, kasi mayroon siyang kaibigan na sa Vancouver or basta somewhere sa BC. Na naghahanap ng trabaho. Sabi si Joy. Sabi ko, mahirap din ka ako ngayon dito kasi nga, sobrang yung trabaho, parang ang daming kompetensya. Di ba? Kahit ngayon sa mga sa mga visit na visa na naghahanap ng trabaho, nasamantala na ng yung Lamia binibenta na yung Lamia. Kaya sabi ko, pasensya na, talagang wala. Sabi niya, okay lang ate, kasi sabi niya, yun din sagot sa akin ng kaibigan kong isa pa. Sabi ko, gusto man namin wala talaga, wala kami. Si Jeremy na lang Si Jeremy nag-a-apply na, summer na, di ba? Nag-a-apply siya para sa summer job. Wala Ang dami niya na napasahan Naglakad-lakad na nga siya rito sa may mga establishment malapit sa amin. Pasa siya online, wala pa rin. Tsaka hindi lang yun, meron kasing nagiging yung parang hindi naman sa pagiging racist yung tono ko, salita ko, pero pag may mga specific na lahi, kagaya na sabihin na natin, talaga na diretso na yung mga Indiano, pag nakapasok sila, siya naging HR, may mga nag-aano rin ng mga pinapasok yun yung mga nila kaya yung mga kung nanonood kayo yung mga Rebel News o mga iba yung YouTube channel na news tungkol dito sa Canada, ang dami na nagrereklamong mga Canadian na yung anak nila high school, anak nila dati summer job, ang bilis makahanap ngayon, ang bilis natatanggap ngayon hindi talaga tinatanggap ng mga HR na kasi nga may mga loaded na sila ng mga ng mga pinasok nila, ganyan. Puro internal hiring nangyayari. Kaya kawawa. Hindi nabibigyan ng chance yung mga kabataan ba? Kabataan. Dati saglit lang yun Pag nag-apply, lalo pag mga estudyante, pinapriority talaga yan. Pinaprioritize nila yan, yung mga estudyante. Ngayon, hirap na hirap yung mga estudyante at mga bagong graduate. Dahil sa mga ganyan trend. Sana maging maayos kasi yun, kung may kakalala ka sa loob, kahit pa paano may papasok mo, pero kung wala talagang connection, wala, pahirapan. Kawawa yung mga bagong salta, yung mga newly graduate, yung mga estudyante naghahangad na magkaroon ng konting cash para pamundo sa pagpasok ng school year. Or yung mga expenses lang nila na gusto nilang gamitan ng kung ano mang bilhin nila. Pahirapan Hindi sila nabibigyan ng pagkakataon. Kasi ginagrab ng mga iba na talaga na dito ka, pasok ka dito. Ganun nangyayari Saan naghanap ng mga full-time? Ang dami talaga naghanap ng trabaho. Parang pag nag-post ng trabaho ngayon, ilan ang nag-a-apply sa, let's say, 5 position. Daan ang inaabot ng nag-a-apply. So talagang dami kakompetensya. Kaya sa Jeremy, tiyaga Sabi ko, sige lang, pasa ka lang ng pasa. Pati nga sana, nag-apply siya yung personal shopper sa superstore. Sana, makapasok. Mahirap din yun. Kasi yung galing sa amin na pamangkin ni Medvin, ganun ang trabaho Ang hirap din daw kasi kailangan kabisado mo lahat tsaka mabilis. Yun nga ganda nung kay Jermaine. Kahit pa ba, lagi ko siyang kasama sa grocery. Nakakabisado niya na. So, marunong siyang tumingin ng mga, ito, bagay mga diskarte. Sana nga maano siya ron, makapasok. Yun yung nagiging problema ngayon dito. Sobrang daming tao, kulang yung pabahay, kulang yung trabaho. Hindi pabahay, kumbaga yung mga
bahay na pwede nilang rentahan, ganyan, wala. Sobrang mahal. Tapos tinataas ka, syempre, maraming nagdi-demand, maraming, yung supply ko konti, di nangyayari. Kahit i-presyo nila ng gusto nila, walang regulation ng ng yun ang presyo. mahirap dito. Wala nagre-regular. Parang regulatory board ng mga ng mga renters. Ayun na nga lang kanina, nag-grocery ako ng konti, di ba? 128, ilan lang ngayon. O kasi pinakita ko nga sa kanila yung yung talong. Ay, yung talong. Nagulat ako, dalawang pirasong malaki, 8 eh. Kailangan talaga gagawa ka ng paraan para makahanap ka eh. Ikot ako sa kabila. Sa kabila meron yung mga loose. Hindi na nga lang kumbaga pipiliin mo lang talaga ng gusto kasi hindi na iba, hindi lamog. Pero mapipili mo, yun, nakapili akong 3, 149. Kailangan talaga maging wise ka dito. Hanap ka ng ng mga makakamura ka talaga. Tapos sabay pa yung yung inflation na tinatawag nila. Pero sabi nga ng mga economists, ang inflation kasi natitrigger siya pag yung bumababa yung market o tapos tumataas yung interest rate. Pero kung tutusin, lang daw yung parang wave lang, tumataas bumababa. Pero may mga nakita ako ng mga mga nag-YouTube din, mga vloggers din. Umuwi na lang sila. Napad nga daw siya eh. Umuwi na lang sila sa Pilipinas kasi daw sobrang taas na, hindi na kaya, ganyan. Iuwi niya na lang yung pamilya niya tapos baka bumalik na lang daw dito para mag-work. Parang OFW na lang yung labas. Parang siya na lang babalik. Parang siya na lang babalik. Tapos after a year or two siguro, pag medyo bumalik-balik na sa normal, pero I doubt na magiging parang hirap ng gano'n eh, kasi pag umuwi ka, tapos back to zero na naman eh. Mahirap talaga. Uwi ka ng Pinas, kumbaga pag nandito na, kahit pa paano, okay naman ang basta laban lang eh. Tsaga-tsaga, tsaka matutong mamaluktot. Yun nga yung kailangan talaga, yung paano ka maging wise sa mga pamimili mo, sa paglabas-labas mo. Tapos yung income mo. Iles yung pagkain sa labas. Ano pa yun? Yung samahan nila parang galing pa ng Ontario. Yung marami sila naglipatan dito. Tapos ayun, umuwi na nga lang ng Pilipinas. Pero syempre, iba-iba naman kasi yan. Hindi naman pwede. Sabagay, kanya desisyon nila yun. Siguro para sa kanila, may savings na rin naman na sila para magsimula uli sa Pinas. Pero mahirap. Mahirap talaga kasi. Kumbaga dito kahit sabihin mo inflation, kahit papano. Kahit saan naman eh. Kahit naman sa Pilipinas. Hindi lang naman sa Pinas, hindi lang dito eh. Kahit saan, inflation talaga eh. Kaya lang kahit papano, kung nandito ka na sa bansa na to, nakapagsimula ka na. Nakapag-establish ka na. Ang hirap ng iwanan. Tsaka dito kahit papano, mabibili mo kahit yung mga sa Pinas ka, may mga item na hindi mo mabili kasi sobrang mahal. Pero dito parang lahat kahit papano mabibili mo yung sa grocery eh. Tsaka sa isang pamilya kailangan nyo talagang magtulungan. Hindi pwedeng yung isa lang yung magtatrabaho kasi sa hirap ng buhay ngayon eh. Yun na lang talaga isipin mo eh. Paano ka mag-workout pag isa lang? Siguro noon, kaya yun, di ba? Yung income malaki eh. Tapos kaya na ma-provide sa Pero ang hirap, mabigat. Mabigat talaga. Mabigat pag isa lang talaga. Swerte nga lang din kami, talagang medyo maganda-ganda lang yung napasukan namin at yun, yung mga bata na kahit paano. Yung mga bata hindi na alagain, mga matatanda na. Yun ang number one na kasi ang hirap yung kapag may maliliit kang anak. Yan. Kumbaga, hindi gaya nung malalaki na kami. Magtrabaho kami ng ganito. Kahit anong araw, wala kang pipiling oras, wala kang pipiling araw. Kasi pwede kami anytime dahil nga malalaki na yung mga bata. Pero yung mga nagsisimula pa lang or malilit pa yung mga anak, ang hirap. Kasi mangyayari sa inyo, palitan kayo eh. Palitan sa pag-alaga. So, pagod ka na sa trabaho, pag-uwi pa ng bahay. Kami kahit pa paano, katuwang na namin yung mga bata eh. Pero di ba mas maganda kung dito mo palakihin yung mga bata kasi bukod sa school niya, libre, may pinoprovide pa yung gobyerno sa mga bata hanggang sa maging 18 sila. So malaking bagay na yun. Malaking bagay yun. Sa Pilipinas, pag mga bata, pag aaralin mo, mahal lang private, sa Pinas. Patay. Isang estudyante lang, kung 3
o 4 ang anak mo, tapos lahat elementary, mag-high school, Yun ang napapatay. mahirap. Oo. Kasi yung tuition hindi libre, wala kang makikita libre. Tsaka walang subsidy yung government dun sa mga bata na below 18. Dito may benefit ang mga bata, kaya childcare benefits, kaya may nakakuha monthly. Malaking tulong sa magulang yun eh. Tsaka yung mga bata, alam niyo naman, di ba? Maulanan, sipon, mainit, magkakalagnat, ganyan, o ano. Dito, kahit papado, takbo mo sa emergency, merong libreng hospital, di ba? No, tantay ka nga lang, pero kahit pa paano, wala kang alalahaning gastos. Kagaya niya na lang, di ba? Ang ganda ng example na naabot niya. Yun, gaya ka ngayon, galing ako sa check-up, yung annual na check-up. Oo nga pala. Ilang binayaran. Tapos meron akong request form para sa mga blood works at kung anik-anik. Tapos nag-ano rin ako ng mammogram. Lahat yun, pagpunta ko sa wala akong babayaran doon. Nadalhin ko lang yung health card ko. Okay na. Ni-request ko rin siya na panibagong ng blood works. Din, oo. Libre ako. Sa Pilipinas na ko, wala na. Ang hirap. Ang hirap. Tapos, syempre, pag nagpa-blood work ka sa Pilipinas, dadalhin mo yung result. Ikaw magdadala, hindi kagaya dito. Sila na magsisend sa doktor. Ikaw na lang yung tatawagan ng doktor na kung kailan ka pwede. Oo, pag lumabas sa result, tatawagan ka. Sa Pilipinas, pagkaantay mo ng result, ikaw ang pupunta doon sa clinic ng doktor. Bayad ka na naman, panibago. Kaya dito kahit pa paano, kahit sabihin inflation, mas pa rin, maluwag-luwag pa din. Kasi nga yung mga ganung bagay, hindi mo na aalalahanin. Pero syempre, hindi naman namin mapipigilan yung mga tao na mas gusto nilang babalik ng Pinas, siguro mas stable sila. Yun lang talaga. Kaya nga ang advice namin kagaya nung nakaraan, kung may 12 million ka, di ba? Kung may 12 million ka, ba't makakapag-isip ka pa na lumipat at may business ka, meron ka na sariling bahay doon. May bahay ka lahat. Establish ka na. Kung saan ka pwedeng maging komportable. Dito pero kasi, kung komportable ka na rito, medyo nakakaranas ng konting hirap dahil sa inflation, magsusuko, laban nyo lang yun. Kasi lang. Ang hirap pag nag-give up. Unless yun nga, siguro sila as family, pareho silang mga nag-agree na umuwi na lang. Kaya siguro Tsaka doon sa mga kapwa natin mga Pilipino na nagkaroon ng posisyon o nagkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng posisyon sa trabaho. Huwag naman sana nating i-down yung mga kababayan natin kung sakali na may mag-apply. Tulungan din natin, di ba? Kagaya na lang nung kwento nila, di ba? Yung nagpunta rito yung mga tiga-downtown. Yung nag-interview sa kanya ng 2 beses yata yun, para yung kapwa kalahin natin, kababayan natin. Dinown pa siya. Dinown siya, tapos tinatanong pa yung niya. Degree. Ano ba yung natapos mo? Hindi hindi nire-recognize dito sa Canada. Kasi siya galit from Saudi, Middle East. So, siya rito, lumipat. So, parang mabigat. Buti na lang na nakuha siya. Ang nag-interview sa kanya Canadian na talaga. Kaya hindi tinignan na yung mga degree niya or kung ano yung experience niya. Oo. May mga tinanong sa kanya na related do sa trabaho at nasagot niya naman. Yan ang mahalaga, yung merong kumbaga yung mga willing matuto. Tsaka may mga experience, mabigyan ng pagkakataon. Mabigyan ng pagkakataon. Yun ang kailangan kasi. Yung mga bata, kagaya ng mga batang nag-a-apply ng trabaho. Yung kasi parang training ground nila para sa sila yung next generation natin di ba? Sa mga bata, naghahangad yan na magkaroon ng kahit paano konting income sa summer, di ba? Or kahit ng back to school na sila, nagpa-part-time yan para kumbaga may experience sila, may sarili silang income. Medyo tight, kaya sana magbago ang sistema. Napakahalaga nun. Yun yung anak ni nung supervisor namin si James sa 7-Eleven Nakakuha? Na pinagtripan. Pinagtripan nung customer. Daw. Sabi sa kanya, huwag kang lalabas dito. Kasi kinukulog daw. May bata, matatakot. Tinakot talaga. Ginawa ni, tinawagan niya yung tatay niya, si James.
pumunta ka agad doon. Pagpunta nila, nandoon pa. Ano? Inabot niya pa. Nasa labas lang. Tumawag ngayon ng pulis. Yun, dali. Loko yun na. Tama lang. Tama yung ginawa ng anak niya. Tinawag yung tatay. Tinawag yung tatay. Yun. Hindi tumawag ng pulis. Eh, laki rin ni James, di ba? Siyempre, takot bata yun. Isip na magulang ka agad. Natakot. Tsaka yung kumbaga, yun nga, binibigyan ng pagkakataon na magkaroon ng pagkakataon na magtrabaho. Diba? Kahit pinakamahirap na trabaho talaga dito, yung mga liquor store, yung mga 7-Eleven, lalo pag mga night shift kayo, lahat ng makukulit. So yun lang, na-share lang naman namin. Eh bukas kami aalis naman. Maaga kami tomorrow. Ulan daw pero hindi umulan Daming daming kulog-kulog lang. Kaya nilabas yung mga halaman. So, paano guys, yun lang naman. Sinare lang naman namin yung mga nangyayari dito. Pero syempre, ayaw naman namin pakialam yung mga desisyon ng iba. Nasa kanila yun kung anong magiging desisyon lang, umuwi or magstay. Pero kami, tuloy lang. Kahit pa paano, establish naman na rin dito. Paano guys? Thank you for always watching. See you in the next vlog.